Idol, mga boss na patuloy pong naglalaro ng MU Dragon Adventures na tumatangkilik sa game. Mabuhay po kayo, kumusta po kayong lahat? And gawa po tayo ng video ngayon in relation sa associated with the previous video, kasi may mga nagtatanong po doon tungkol sa pinost kong video. So if i-comment ko po doon is masyado pong mataas ipaliwanag. So gawa lang po tayo ng video mga lods, mga idol, mga boss, para mabilis nating matugunan yung mga tanong nila doon. So unang-una po sa lahat, shout out po sa Unholy Guild ng server 185. May mga nagpapa-shoutout sa akin na hindi ko raw na shoutout nung una. So dito lang natin tingnan. Sino ba yun siya? Si Boss Dark. Pangilan ba to? Pang 20 lang ako nabiki dito pala mga lods. Si Boss Dark, saan ka ba dito? Saan siya dito? Ito, si Dark. So shout out sa'yo, idol. Ka-guild ko po to guys. At saka 36 million na biki. Siya po yung naging number 1 na biki sa aming server. So nag-change class din po to siya. Shout out din natin si yung number 1 sa amin, si Boss Wombat. Hindi natin na shout out sa mga previous video. Shout out sa iyo, Boss Wombat. Actually hindi siya Pinoy lods, bumubuhat sa amin, hindi Pinoy. Singaporean yata to, si Boss Wombat. Shout out sa iyo, idol. Shout out na rin sa mga ito yung si Jokes. Shout out sa iyo, idol Jokes. At saka sa ka-faction namin sa Wolf. Yung Godlike, consecutively 2 weeks na kaming magkaka-faction ito. So maganda yung nila, pakikisama sa amin. Saka sa server 173 po sila. Shout out sa taga server 173 sa Godlike na server. Shout out din sa server 171 sa Requiem na naka-sheets namin kagabi. At ang resulta ay gapi kami kasi napakalakas po nila mga idol. Saka mga mamaw napakarami. At hindi lang po sa pagiging mamaw kundi sa bilang din, napakarami po ng taga server 171. Shout out po sa inyo mga idol na naglalaro ng MU Dragon Adventures dyan. Patuloy po tayong maglaro at mag-enjoy. So ang video pala natin ngayon guys is patungkol ito sa mga tanong dun sa YouTube. Okay, sa YouTube. So tingnan lang natin agad sa YouTube para masagot natin exactly yung mga katanungan nila. Shout out kay Hakuna Matata TV. Shout out po idol, waiting sa upload mo. Okay, salamat po sa pag-view, pag-like, and pa-subscribe na lang po ng channel mga lods. Kahit pa paano, baka dumami yung subscriber. At ito yung tanong ni shout out kay Irona Gab ni Misha 19. Ask lang, Paps, ask lang paano pataasin tier damage. Yung BK round niya is 50. Yung BK kasi kahit 50k plus tier damage, even ka-BP ko lang, akin 45k lang. So 45k lang daw yung tier damage niya, wherein yung ka-BP niya is may 50k plus na tier damage. So paano nga ba natin pataasin yon? At saka ito rin si Kevin Oliveria commented, ano stat build mo bossing? So may mga nagtatanong dito, ano daw yung, may nagtanong din dito, ka-guild ko ba si Wombat? So nasagot ko na kanina lods, siya po tagabuhat namin, si Wombat. At may mga tagabuhat din namin kaming ibang mga spinders sa server namin, at isa na doon si Wombat. Ano build niyan boss? Mayroon din nagtanong dito, saan galing yung vibrator? Yung kay Babayaga yon. Kay Babayaga, shout out kay Babayaga na patuloy na nagpapalakas at
Nagda-trash talk, pero ngayon bumait na siya. Bumait na po si Bubayaga ngayon sa guild namin, sa faction. Palaging nasa shoutout to si Bubayaga kasi ayos naman to kalaro. Funny lang, fun lang. Yung vibrator ni Bubayaga is galing po sa ano. Actually yung bayag niya bumabibrate yun kahit hindi na kailangan ng vibrator. Galing lang po yata yung sa tabi-tabi yung vibrator niya, hindi po yun galing dun sa pinapurchase. Hindi ko lang alam saan ang galing yung, tatanungin ko ulit kung saan ang galing yung vibrator. So proceed na tayo dun sa pag-a-answer ng mga questions mga idol. Dito tayo balik tayo sa MU. Sana hindi bumalik. Bumalik nga, saglit lang ano lang natin. Mahina po kasi yung ano natin, video yung video editor, ano ba tawag dito? Pagka-capture ng video. So bumabalik siya. So ngayon, sasagutin na natin yung tungkol sa tear damage. So bakit daw mahina yung tear damage niya? Kung paano niya pataasin yun. So punta tayo sa skills. Ang tear damage ay napoproduce yun ng skill na Berserker. Itong pinakauna na skill ng Blade Knight, di ba? Berserker. So ito ay ma-ascend natin to, ma-advance natin sa pamamagitan ng pagbili ng Frenzy Stone. So para mapataas mo yung tear damage mo, idol, is pataasin mo rin yung level ng Berserker. So bili ka dito sa trade house. Alam naman natin paano gawin yun. So para mabilis mong mabili yun, i-follow mo na lang agad. I-follow mo rito sa skill box sa TH yung Frenzy Stone. So akin naka-follow yan kasi naka-prioritize sa akin yan. Kasi mahalaga po sa PvP yung tear damage kasi yun yung umo-overtake sa SD. Hindi na siya dumadaan sa SD, rekta sa HP yung bawas niya. Kaya effective sa PvP yung Biki class na kagaya na sa akin. Okay? At saka yung tear damage is percentage yun ng percentage siya ng attack damage natin. So pataasin mo lang ng pataasin yung attack damage mo. So ang tear damage ay fa-follow na rin, yung percentage lang is tataas na rin unti-unti. So para mapakita natin, punta tayo sa field kung ilan na ba yung tear damage ko ngayon. Teka lang. Punta tayo dito sa Swamp of Calmness. So palo tayo dito. May mga mamamatay na to Tulungan natin to. Sino ba yun? Mamamatay na siya. Tingnan natin yung tear damage ko. 36. Yan yung elemental ko is 36,000. Yun, nag-frenzy na. Ang tagal lumabas ng tear damage. Oh my god, hindi ko makita yung tear damage dito. So punta tayo sa boss. Dito, sacrifice na lang ako ng 300 diamond para 10 diamonds pa lang pala. Buti na lang. Tapos papatay tayo dito. Dito na lang. Pasok tayo para makita natin yung tear damage ko. Layo muna tayo. So 8 seconds lang yun naka-activate yung 69,967. So yun yung tear damage ko, 69,967. Level 2 pa lang po yung ko, yung Berserker, kasi ang hirap talaga makakuha ng stone na yun. So yun yung tear damage ko, lumalabas na. 69,967. So yun po yung tear damage ko, idol. Para mapataas mo po yun is pataasin mo po yung Berserker na skill. Saka pataasin mo po rin yung attack damage mo. So sana nasagot po yun, idol. So ganun lang yung gawin mo. At saka
Excuse po, yung sunod na question naman is, sino ba tong mamamatay na? Teka lang, tulungan natin. Huwag kang lumayo. Bakit siya dito nagpapalibel? Umalis na siya. Shout out natin to. Ay, si Jilla pala yun. Shout out kay Boss Jilla. Medyo masakit dito, Lods. Sige lang, ingat-ingat ka lang po dyan. Tapos yung sunod na question naman is kung ano yung stat build ko. Okay? So, simple lang naman po yung stat build ko, yung pangkaraniwan lang naman. So, yan po. Yung strength ko is 5,785. Tapos, ang the rest, yun lang ang inano ko, the rest AG, para hindi ako mahirapang maglagay ng stats. Yan lang po yung specs ko, 5,785 strength. Tapos, the rest AG na, hindi na ako naglagay sa stamina and energy. So, pangkaraniwan lang naman po yung ano ko. Hindi ko na kinukuha yung yung Diki na skill. Yung pang Diki, hindi ko na kinukuha, Lods. Yan lang po yung mga skill ko, level 2, level 2. Yung fortitude po, napaabot ko na po ng level 5 kasi pinataas ko po to para makatulong ako sa shields at saka sa mga clash. Para medyo mataas-taas na HP yung mababuff ko dun sa mga kakampi ko. At saka makukuha mo rin po yung yung Frenzy Stone sa pamamagitan ng fuse ng first CU skill. Ipon ka po nito ng 60. Tapos fuse mo. Huwag mong gamitin sa talent. Kung gusto mo skill talagang makuha mo, skill book, skill stone, o ano man tawag dito sa Biki. So fuse mo. Kaso lang random po yung output nito. Hindi po natin alam na, hindi po natin mas assured na Frenzy Stone talaga ang lalabas. At saka may nag-ask din kung bakit masakit yung Biki ko kahit gap ako dun sa KPBP ko, pero napatumba ko pa rin yung mga yon. Shout out po dun sa mga katis damage ko nung nakaraang video. So malalakas na po talaga yun sila. At saka may mga seat na po yun. Pero nakakasabay po tayo doon. So sagutin ko po ngayon kung paano nangyari yun. Is yung Biki ko, napakahina lang naman itong Biki ko. So tingnan natin yung stats ko, mga idol. Meron lang akong 307 attack speed. At simple lang yung build ko. Ito lang po yun. Pwede nyo pong gayahin. Pwede nyo pong mag-experimenta po kayo. Kung nabag ba to. Hindi ko po alam kung nabag ba to. Basta ito lang yung ginawa ko. Maliwanag naman po yan. Papakita ko po ngayon bakit effective sa PvP yung Biki ko. Punta tayo sa Dragonland. Nandito po yung kasagutan, mga idol. Dito sa babaeng to, sinong pangalan niya? Dito po maggawa po tayo ng talent. Ba't wala dito? Talent book. So, pinaprioritize ko po yung R3 talent. So, masyado pong magastos sa skill, ano tawag dito? Sa skill shard to. Kasi, mahal po yung pag-upgrade, kaya naging effective sa PvP yung yung Biki ko. Kasi dito sa ano na to, talent na to. Sa talent po yung kasagutan doon. So, ito po, naka-level 7 na ako ng damage against Biki, against Knight. So mayroon na po akong plus 2.8% na damage, plus damage against Knight. So kasi malalakas na talaga yung kalaban ko, mga idol. At saka actually hindi sila mga Biki nung nakaraan, kasi itong sa akin is isinilang na po talaga to na Biki na Knight. Hindi po ako nag-change class, at saka mahal naman po yung pang-change class. Hindi ko po afford yun. So, nung nag-change class sila, alam kong mas malakas na sila sa akin. So, ahead sila ng mga ilang milyon.
Kaso lang nakakasabay pa rin ako dahil hinandaan ko na po yung pag-change class na yon. So hindi ko naman po intention yun. Ang mortal na kalaban kasi ng BK is kapwa BK rin, di ba? So ang ginawa ko doon para kahit below ang BP ko is makasabay ako, pina-prioritize ko po tong damage to night, damage against night. So mayroon po akong plus 2.8% damage pag night ang kalaban ko. So level 7 pa lang po to. Pero hindi ko po ina-advise na gawin nyo to kasi napakamahal po sa talent talent shard to. Mahal po yung pag-upgrade nito. So mas mabuti kung dito tayo sa 2020. Kung dito ko linagay to, mataas na sana yung excellent damage sa up ko. Mataas na yung level. Pero pina-prioritize ko pa rin tong damage against BK kasi para effective ako sa PvP. Hindi ako masyadong mabuli. Kasi yung nambubuli lang talaga sa PvP, yung mga BK. Kung kaharap mo naman yung kalibil mo, ka-BP mo na not the same class, so kaya naman nating sabayan yon. So yung BK, kung ka-BP mo, kaya mo ring sabayan yon. Depende na lang sa set. So ngayon, bakit effective ako kahit may set sila, kahit mataas BP nila, kahit mataas soul ring nila, bakit napapadapa natin? So ito na po yung secret na i-reveal ko na po yung mga idol. Sana may natutunan kayo dito. So ito lang po yung cultivate nyo yung damage to night. So ang goal ko po dito is plus 5% against BK. So yun po yung pinaprioritize ko. Kaya effective po ako sa PvP. Pero mahina po talaga ako sa mga boss killing mga idol. Iwan na ako. Nagpapabuhat pa rin ako dun sa mga mga wizard, spell sword, sa mga elf. Kasi mahina siya sa boss killing. Magaling lang to sa PvP. So sana nasagot ko po yung mga katanungan niyo mga idol. And salamat po sa pag-view. Pa-subscribe na rin ang channel ko and pa-like. And hanggang dito na lang po yung video ko. Hanggang sa muli. And mabuhay po tayong lahat na naglalaro ng Imyo Dragon Adventures.